So ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo kay Robin Padilla. Yung kay Robin, Kent, naku, mga kababayan, putragis talaga. Ito na naman si Robin. Sinumpong na naman ang kabubuhan. Ayun, Lance Christian Baldanzo. Surgery cellphone, hello po kay Ma'am Levy. Dito tayo kay Robin Padilla, mga kababayan, magbigay tayo ng reaksyon. Sinumpong na naman ang kabubuhan si Robin, mga kababayan. Diyos ko, nagkalat pa sa Senado. Alam niyo ba, proud na proud siya na komunista siya. Mga kababayan, proud na proud, komunista daw siya. Alam kaya ni Senator Robin, yung salitang komunista? Proud na proud siya eh. Sige, mga kababayan, pakinggan natin. Hay naku talaga, Diyos mio. Ito po, mga kababayan, ulitin ko lang, ayan. Pakinggan natin, mga kababayan. Wait lang ha, kasi walang boses. Sunod na assignment ng ating Vice Presidente. Yan yun, tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at Yes. sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya, na mga namumuno dito sa ating bayan, na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun po yung... Sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam. So eto na, mga kababayan. Hay nako, Inday. Si Inday Sara daw ang sumunod kay Digong sa pakikipaglaban sa mga komunista. Pero si Robin, inamin niyang komunista siya. So ngayon ang tanong, bakit hindi siya binugbog ni Sara?
Di ba? Oh, mga DDS. Eto na. Mga DDS. Oh, ngayon, proud pa ba kayo kay Robin? Aminado si Binoy. Komunista siya. Ngayon, si Sara daw ay nakikipaglaban sa komunista. So, anong opinion ng mga DDS ngayon? Kahit ako naguguluhan eh. Kahit ako naguguluhan ako. Komunista siya. Sumuporta siya kay Sara. So sa madaling salita, si Robin kalaban ni BBM. Hindi naman natin maitanggi, totoo naman talaga. So ang tanong ngayon, mga DDS, so saan kayo ngayon? Susuportahan mo pa ba si Robin? Inamin niya mismo na komunista siya. Alam niyo ba pag sinabing komunista? Alam niyo ba anong meaning ng komunista? Alam niyo, sa totoo lang, iba-iba tayong pananaw, iba-iba tayong opinyon. May iba ang tingin sa komunista rebelde. May iba tingin sa komunista masama. May iba tingin sa komunista ay tama. Ako ganito po ha. Ganito yan. Para sa akin, opinion ko, hindi lahat ng komunista masama. Merong ibang komunista masama. Kasi ganito po, sa amin kasi sa probinsya, maraming komunista. Una, sa amin lang to ha, iwan ko kay Robin, saan siya nabilong na komunista. Kasi ang komunista may mga tribes yan eh. May tribu-tribu yan, may mga distri-distrito yan. Sa amin kasi, sa Mindanao, ang mga komunista sa amin, una, kaya sila naging komunista or against sa government dahil, lalo pag nasa bukid, no? Komunista or nagre-rebuilde. Kaya po kasi, ganun sila, una, ang mga komunista sa amin o mga rebelde sa amin, ang hiling nila tulay. Kasi yung mga pangkabuhayan nila ay galing sa bukid, pero walang tulay, kaya nahihirapan silang itawid yung mga produkto katulad ng gulay, mais, palay, niyog, uling, maitawid sa bayan. Kaya po, nagkaroon ng komunista o nagre-rebuilde sa gobyerno kasi nga, yung hiling nila hindi napagbigyan. Una, yung hanging bridge, yung tulay. Alam naman po natin, kadalasan ang mga rebelde ay nasa bukid. Una, hindi sila naaabot ng gobyerno. Pangalawa, hindi sila napagbigyan ng programa sa gobyerno kasi ang layo nga. So, may rason kaya sila nagrebelde, kaya sila naging komunista. Kay Robin, ano bang rason ba't siya nagkomunista? Yun ang tanong ngayon. Ano bang rason? Nagkomunista siya dahil ginipit si Digong? Nagkomunista siya dahil ginipit si Sara? Nagkomunista siya dahil ginipit si Marcoleta, si Jinggoy, at kaalyado niya? Yun ba ang rason para matawag kang komunista? Ano bang rason ba't siya naging komunista? Tanong, sagot mga komunista dyan na nanonood sa akin. Ano bang rason bakit naging komunista si Robin? Dahil ba pinagtanggol niya si Sara? Kaya nga nagkaroon ng komunista or against sa government kasi ayaw ng komunista ng kurap. Pangalawa, ayaw ng komunista ng pagnanakaw. Ngayon, kung ikaw komunista, ayaw sa kurap, ayaw sa katiwalian, ayaw sa pagnanakaw, bakit mo kakampihan si Sara? Hmm. Saan banda si Robin naging komunista at anong rason bakit naging komunista siya? Kasi ang sabi niya, komunista po ako. Bakit? Anong rason? Kasi kung yung mga totoong leader ng komunista at grupo ng komunist ngayon,
mukhang ayaw yatang, hindi ko alam kung anong grupo si Robin na bilong. Hindi ko alam, baka kay Juma Season. Pero sa mga miyembro ng komunista sa Pilipinas, may tanong ko nga kayo, saan po nabilong si Robin na komunista? Alam ko may mga komunista sa Philippines, marami yan. Siyempre, sino ba namang komunistang aamin? Si Robin lang. Putang ina talaga, mga kababayan. Si Robin lang ang umamin na komunista. Sa totoo lang. Kahit ako ayoko aminin komunista ako, kung ako man ay komunista, syempre hindi ako aamin. Bakit? Kasi pag inamin ko yan, baka sa sunod na magkaroon ng kaguluhan sa gobyerno or pag traidor or pag lusob sa Malacanang, isa ka sa imbestigahan. Bakit? Komunista ka eh. Alam, mga kababayan, alam ba ni Robin? Alam ba ni Robin yung salitang komunista? At anong grupo siya? O baka naman Chinese communist ka, Robin, Baka naman, Robin, bilong ka sa Chinese communist. Nako. Oy, mga kapatid kong Muslim, Mga kapatid kong Muslim. Mga kababayan kong Muslim. Si Robin mismo umamin na komunista siya. Alam ko haram sa mga Muslim yung mga ganyan. Uy, paalala. Bawal. Haram sa Muslim ang pagiging ganun. Alam ko na, Diyos ko mga kababayan, hindi ko lang din sure. May tanong ko lang, sa mga kababayan kong Muslim, sa Autonomous Region of Muslim Mindanao, payag ba kayo na si Robin Padilla ay komunista? Payag ba kayo na may ganyan na kalahi ninyong Muslim, komunista? Ang tanong, saang grupo siya? Dahan-dahan tayo sa pagsabing komunista tayo. Baka pag nagkaroon ng kaguluhan, isa ka sa imbestigahan. Robin. Di ba? Ito pa yung sunod, mga kababayan. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi ko alam. Bahala na si Robin mag-explain yan. Bakit natin sasakitin yung ulo natin? Dito tayo. Sunod, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan. Sabi ni Robin. Question niya si Attorney Lutok kung bakit daw nabilong na-assign sa Mindanao. Ito. Naku, Robin, ayan na naman tayo. Ito mga kababayan. Wait lang. Sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng... Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? The control tower. Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero... Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung... Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Senator Robin, Diyos ko, ginoo ko. Hoy, Senator Robin, ganito yan Alam mo sa Mindanao, 3 klase ang tao sa Mindanao. May Kristiyano, may Muslim, at
May mga Chinese na ngayon, kaya naging 3 na. Alam mo, sa totoo lang, Senator Robin, hindi porket sinabing BARM, ay Muslim lang ang nakatira. Marami pong Kristiyano sa Mindanao, Senator Robin. At ganito, hindi porket isa siyang trabahante sa gobyerno na naka-assign sa Mindanao, ay meron na agad alam pagdating sa Islam. Senator Robin, ako, I'm proud. I was born and raised in Mindanao. Pero, wala akong alam sa Islam. Una, hindi naman po ako ipinalaki ng tatay ko na Islam. Ako po'y ipinalaki ng nanay kong Kristiyano. So, ako, I'm proud a Mindanaoan, pero wala po akong alam or knowledge pagdating sa Islam. Relihiyong Islam, wala akong alam sa ganyan. Una, hindi naman po porkit sa Mindanao ka, ay Islam lang ang pag-aralan mo. Marami ding Kristiyano dyan, marami ding Chinese dyan na. Senator Robin, ginagawa mo ng tanga. Anong connection ng Islam-Islam dyan sa threat ni Sarah? Anong connection dyan sa Islam-Islam nung pagka-assign niya sa BARM? Senator Robin, ang ahensya ng NBI ay independent po yan sila. Nasangay ng gobyerno ng Pilipinas. So, kung nasa Mindanao siya na-assign, wala pong kinalaman na porkit puro Muslim ang nakatira dyan, ay meron siyang knowledge sa Islam o relihiyong Islam. Hindi po ganun. Hindi mo mapilit ang isang tao kung ayaw niyang mag-Islam, kung gusto niyang mag-Kristiyano. Marami nga din Bombay sa Mindanao, maraming Chinese, maraming Ilonggo, di ba? Maraming Iglesia ni Cristo. Diyos ko naman, meron pa nga si Kibuloy eh. Ngayon ko nga lang nalaman na may relihiyon palang ganyan si Kibuloy. Hindi ko nga alam yan. Nalaman ko lang na meron palang KOGC nung naging presidente na si Digong eh. Sa totoo lang, Senator Robin, ang hirap ginawang pumidi yung Senado, no? Basta may masabi lang, di ba, Ma'am Ana Abadilla, may malang. May malang talaga si Robin. Di ba, ang issue dito, yung Romanov. Bakit napunta ka sa Muslim? Bakit napunta ka sa Islam? Marami nga ding Ilocano dyan eh. Ay, Diyos ko naman. Senator Robin, hindi porkit napadpad siya at na-assign sa Mindanao, ay meron siyang kaalaman sa Muslim. Yes, marami, kahit sino naman, pag sinabi nating Muslim, oo, alam natin na ang mga Muslim nagsuot ng abaya, nagdadasal yan sa tinatawag nilang Quran. Tapos meron silang tinatawag na 5 pillars. Oh, is that a Muslim? Meron ding mga Kristiyano dyan, may Iglesia ni Cristo, merong Binibulin, may Saksi ni Huba, may Mormons. Robin, hindi porket sinabing BARM ay Muslim lang. Alam mo, sa lahat ng naging Muslim, si Robin lang yung napaka-OA. Sa totoo lang, real talk. Uy, mga kapatid kong Muslim, mga kababayan kong Muslim, hindi nyo ba napansin? Si Robin lang yung naging Muslim na OA. Sa totoo lang. Dito sa ang dami ko namang nakilalang Muslim, hindi naman ganyan. Remember, napakaraming mga Muslim na may mga posisyon. Napakaraming mga Muslim na naging sultan, naging dato. Hindi naman ganyan ka-OA, Robin. Diyos ko naman, ang dami kong kilalang Muslim. Ang dami kong kakilalang mga sultan, marami kong nalalamang sultan. Hindi naman ganyan. Diyos ko, yung mga totoong Muslim nga simula pagkapanganak nila, Muslim na sila. Hindi naman ganyan kung umasta, Robin. Ikaw, balik Islam ka lang, nag-convert ka lang, ganyan ka naka-OA. Hiyang-hiya naman yung tatay ko sa'yo, Robin. Yung tatay ko talaga pure-blooded Muslim. Yun nga lang, hindi sila kasal ng nanay ko. Pero hindi naman ganyan. Totoo lang.
Huwag mo nang gamitin, Senator Robin, yung salitang Islam at Muslim dyan. Huwag mo nang idamay. Sa totoo lang, may masabi ka lang. Super proud na ang Muslim sa'yo, Robin. Huwag mo nang dagdagan. Nasubrahan na sa pagka-proud. Baka, huwag sanang dumating sa punto na magdasal ka na dyan. Oo, huwag na sanang dumating sa punto na magbitbit ka na ng Quran, parang si Alan Cayetano, magbitbit na ng Bible, Senator Robin. Huwag na. 'Di ba? Huwag na, Senator Robin. Ah? Baka dumating sa punto na magbibitbit ka na ng Quran dyan at babasahan mo na yung mga kapwa mo senador dyan ng aral ng Muslim. 'Di ba? Oo. Huwag mo nang gayahin si Senator Alan. Kasi si Alan, na super OA na. Hindi nga namin maintindihan kung senador ba talaga siya o pastor. Ay, Diyos ko, Senator Robin. Yun lang, reaction ko. Ang layo po sa koneksyon. Anong connect nun? Yung Romanov at yung pagiging Islam. Wala, Robin. Oo, yun lang yung aking reaction. Hindi po yan sa paninira, ha? Ako sa totoo lang, may dugo naman akong Muslim, pero hindi ako proud na ako yung Muslim kasi nakakahiya naman tawagin ko sarili ko na Muslim ako, hindi naman ako converted. Pangalawa, hindi naman kasal ang nanay at tatay ko. Tatay ko Muslim, oo. Pero ako hindi kasi pinalaki akong Christian eh. Pero nakakahiya naman. Ako nga, alam ko na may dugo akong Muslim pero hindi ko naman pinagyabang. Si Robin, Diyos ko, nag-convert lang. Ganyan na ka-OA. OA na talaga. OA na, sa totoo lang. Ang layo. Ang layo sa topic. Oo, yung salitang Muslim. Yun lang. Ewan ko, ano kayang reaksyon ng mga kababayan at mga kapatid nating Muslim sa ganyan? Sa totoo lang, hindi ganyan. Hindi ganyan. Walang ganun. So yun lamang po ha, yung reaksyon ko mga kababayan. Hindi magandang pakinggan. Sa totoo lang. Walang ganun. Naging OA na. Yun lang mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat.